Isang programa na funded by Department of Science and Technology at nakapailalim sa Science for Change Niche Centers in the Region program ang sinimulan sa Mindanao State University sa Tawi-Tawi upang makatulong sa industriya ng seaweeds doon at sa buong bansa. At kaugnay niyan, upang malaman pa natin ang iba pang detalye nito, makakasama po natin si Dr. Zaida Halun, ang Project Leader ng DOST Niche Centers in the Region for R&D Program on Seaweeds. Magandang umaga po, Doc Zaida. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Morning po. Good morning po. Maraming salamat sa pag-imbita. Magandang umaga din po sa mga manonood nyo. Okay, Doc Zaida, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung suliranin sa seaweed farming sa Tawi-Tawi? Ano po yung nagiging hadlang sa pag-usad ng industriyang ito? Ang pinakamalaking problema actually ng seaweed industry right now is yung pagbaba ng production, yung declining production. At ito ay, ang sinasabing cost nito ay yung mababang quality ng mga seedlings dahil paulit-ulit yung ginagamit nilang strains over the last 50 years. So, ang kailangan natin makaproduce ng bagong strains para mapalitan yung mga tinatanim ng ating mga farmers ngayon. Alright, gaano po ba kalaki, ma'am, yung seaweed industry sa Pilipinas? At ilan pong farmers ang apektado po ng suliraning ito? Dr. Halun, ako medyo nagkaroon lang ng problema po sa ating signal. So pinag-uusapan po natin ito pong programa po ng DOST na nakapailalim po sa Science for Change Niche Centers in the Region program. At ito nga po ay sinimula ng Mindanao State University sa Tawi-Tawi. Kanina na mag-get yung tungkol sa seaweed industry na isa sa mga challenges o yung suliranin na kinakaharap ng seaweed industry ay yung low quality of seedling. Alamin natin mamaya kung ano yung mga karampatang solusyon ang nailatag dito para matulungan natin yung paglago ng seaweed industry sa Pilipinas. Of course, dito sa Mindanao area, ang plano 3 years ago, pinaplano ng DOST yan, palawakin yung industriya ng seaweed. Ngayon, papaalam natin sa pamamagitan ni Dr. Zaida mamaya kung gaano na nga ba kaimportante, no? Ano yung mga produktong nagagawa sa pamamagitan ng seaweed. Okay, at makakasama na po natin muli si Doc Zaida. Alright, Doc. Good morning po ulit sa inyo. Naputo lang po yung ating connection. Pasensya po kayo sa signal kasi dito sa Tawi-Tawi medyo mahina ang internet signal. So, wala-wala. Pero yung sinasabi kasi, hindi pwedeng bilangin ang farmers talaga. Pero around 1.2 million na katao ang involved sa industry. Kasama itong mga pamilya nila nagkakaroon ng trabaho, kumikita sa industry na to. So maraming tao ang affected ng pag-decline ng production ng ating seaweed farming industry. Okay, Doktora, para sa kaalaman po ng publiko, no, ano-ano po bang mga produkto yung nagagawa mula sa seaweed? Ang ine-extract natin galing sa eukumatoid seaweeds ay yung carrageenan. Ito yung ginagamit sa food at saka non-food industries. Pampalapot siya. Kung napansin niyo, ginagamit siya sa mga ice cream, sa burgers, sa mga toothpaste natin, cosmetics natin, merong carrageenan yan. Parang pinaghalo, especially yung mga may tubig at saka oil na hindi pwede maghalo, pwedeng paghaluin pag may carrageenan. So marami siyang applications. So ito yung ine-extract at ito yung pinakamalaking industry galing dun sa ating seaweed farms. Okay. Ma'am, ano po itong naitayong Nicer on Seaweed sa MSU Tawi-Tawi? At sino-sino po ang nabibigyang serbisyo ng center na ito? So itong Seaweed Research and Development Center ay tinayo sa Mindanao State University in Tawi-Tawi para ma-address yung pagbaba ng production natin sa seaweeds. So, meron kaming 3 laboratories. Merong seaweed tissue lab, culture lab, na nagpo-produce kami ng bagong strains na galing sa yung mga existing na farm cultivars at galing sa wild. Kasi marami din tayong wild populations ng eukumatoid seaweeds. So, gumagamit kami ng seaweed tissue culture techniques para makaproduce ng bagong seedlings. Tapos, inaalagaan namin sa aming nursery at dinidistribute sa mga farmers. Kasi kailangan nating bigyan ng bagong punla ang ating farmers para mag-increase muli ang kanilang pag-produce ng seaweeds nila.
Eto no, sinabi nyo nga po no, mapalago yung pagpoproduce ng seaweeds. Sa tingin nyo po ba ma'am, ang mga technology na nagawa ninyo sa Nicer on Seaweed ay maaari ninyo ring ibahagi sa mga farmers sa iba't ibang parte ng bansa kasi nakakonsentrate po ngayon sa Mindanao eh. So yung technology, pwede namang i-share. Pero yung aming seedlings na na-produce, hindi pa pwedeng i-distribute. Dahil kailangan nating, we have to make sure na wala siyang dalang microbes na pwedeng ilipat sa ibang lugar sa Pilipinas. So kailangan talagang malinis muna itong mga seedlings na ito bago natin mailipat. Pero ang technology, yung pag-produce ng seedlings ay pwede nang i-share. Okay. So, nabanggit kanina ni Dr. Zaida, nabanggit niyo po yung low quality seedlings. Isa po yan sa mga nakikita po ninyong, kumbaga, challenges, ano? So, ano po yung Yes, timeline po ninyo, ma'am, para itong mga seedlings, I understand, na inyo pong nabanggit, ay para ma-distribute na rin po sa iba or magamit at ma-utilize na po, ma'am? Sinasabi namin within the next 3 years na pwede na silang ma-distribute sa ibang parte ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa Sulu Archipelago muna kami para just to make sure na maganda talaga ang tubo at make sure na hindi siya magkakalat na kung merong mga microbes nga mailipat sa ibang lugar. Baka mas dumami yung sakit na ice-ice. Kasi merong isang sakit ang mga seaweeds, yung ice-ice disease. Pumuputi at nabubuhaghag, disintegrate, which we don't want to happen in other sites. So, dito na muna, sorry, pasensya kayo sa Tagalog ko. It's easier, I guess, to make sure na we ensure first that it's clean and we can before we transfer it to other sites. Apo. Well, Dr. Zaida, kung ang isa pong negosyante ay interesado no, na mamuhunan sa seaweed industry, bakit kailangan niya pong mag-invest dito? Ito po ba'y sa palagay ninyo in the next few years ay lalago at kumbaga kikita rin yung mga mamumuhunan dito? Ay, napakalaking industriya niya ngayon. Actually, malaki ang demand for carrageenan worldwide. So, at meron tayong mga processor sa Pilipinas. Actually, tayo ang pinakamalaking production ng carrageenan. Tayo nagdi-distribute all over the world ng carrageenan. So, kailangan talaga mag-invest kasi ito yung raw material natin. Kung wala yung raw material, wala silang ipaprocess. And in fact, may 60% deficit tayo ng raw mat. Nag-i-import na tayo galing sa Indonesia ng raw material para mapunan yung pangangailangan ng ating processor. So, kailangan talaga natin i-increase yung production natin. Alright, siguro po panghuling mensahe na lamang po, Dr. Zaida, patungkol po sa programang ito at mga nais nyo pa pong ipahatid sa publiko. Go ahead po. So anyway, gusto lang sabihin na sana in the next 3 years or sabi natin 10 years ay bumalik yung capacity ng ating seaweed farmers to produce better quality seaweeds para ma-meet yung demand for carrageenan ng worldwide at ma-diversify pa yung mga produkto natin na pwede i-produce galing sa ating seaweeds. Hindi lang carrageenan, pwede pa mag-bioplastics, yun, other animal feeds na pwede natin kunin galing sa ating seaweeds. Ayan. Maraming salamat po sa panahon na binigay niyo para ma-share ang aming trabaho sa Seaweed Research and Development Center na funded by the Department of Science and Technology. Maraming salamat din po sa inyong oras. Nakasama po natin Dr. Zaida Halun. Sana'y marami pa pong matulungan ng inyong programa dyan. And again, marami pong salamat. Maraming salamat, Doktora.